magandang hapon mga tigasin. So ngayon, naiinip ako. Nalumubaw sa bahay. Katatapos ng umulan. So papalitan ko itong kotse ni Commander. Tapos ako papalitan ko ng mga shock absorber. Yung apat na shock absorber dito sa unahan sa likuran. Kasi hindi na maganda yung play, medyo ramdam mo na yung lubak. Kaya nasasagad pagka medyo kahit hindi naman ganoon kabigat yung laman. Baka nag-leak na. Kaya papalitan natin ng shock absorber. Kung may mga tools naman kayo sa bahay, pwedeng DIY ito. Kung mahilig kayo mga tingting, pwedeng kayo na lang gumawa kaysa dalhin nyo pa sa talyer. Tapos makakamura kayo kasi makaka-order kayo online ng parts sa labor. Makikita nyo pa kung pinapalitan talaga. Siyempre medyo makutingting akong tao kasi ang trabaho talaga ay nakalinya sa mechanical, kaya alam ko rin gayon. So ngayon, baka sakaling matulungan ko kayo sa may mga kotse dyan na ito DIY, magpapalit ng shock absorber. Sa bahay lang to, sa parking. So tara, i-atras natin doon sa sakyan at dali natin doon. So yun, niluwagan muna natin yung gulong, mga lug nuts ng gulong bago natin iangat, kasi mahirap luwagan pagka nakaangat na Pagka maluwag na, saka ngayon natin i-jack. Dito gumamit ako ng isang hydraulic jack, yung may hydraulic, syempre hydraulic jack. Tapos nilagyan ko ng suporta na mechanical jack, kasi minsan habang matagal nakaangat yung sasakyan, yung hydraulic jack, medyo bumababa yan pag may leak. Kaya sinuportahan ko ng mechanical. So yun, tatanggalin natin. Dito tawag dito. Inaangat ko lang muna ng mechanical jack kasi medyo mataas yung hydraulic jack ko, kaya inaangat ko lang muna ng mechanical jack. Kung may pwesto kayong makukuha, halimbawa kayo gagawa, kasi ako medyo nasa initan, walang bubong, medyo mainit talaga. Pero medyo makulimlim naman kasi katatapos lang umulan Medyo mahirap lang to kasi lagi kang nakayuko, nakatupi ka, hindi katulad talaga nung nasa talyer kayo, nakaangat yan, may pangat sila sa sakyan. Ngayon, ginadjack lang natin. Medyo lang, pagka medyo may edad na kayo, medyo masakit sa binti, nakakangalay. Yan, ginadjack ko na ng hydraulic jack para umangat, para matanggal natin yung gulong at magkaroon tayo ng access para matanggal natin yung papalitan nating shock absorber sa likuran. So ito, tatanggalin na natin yung mga lug nuts para matanggal din natin yung gulong.
Hindi umiikot yung gulong kasi hinandbrake ko eh. Para yung kabilang gulong nakalaban. Hindi tayo matras. Hindi gumalaw yung sasakyan. Yung napansin nyo, inilaban ko yung mechanical jack sa hydraulic jack. Halos pantay lang sila kasi minsan nga bumababa yung hydraulic jack eh. Kaya kailangan may nakasuporta dyan. Yan, ibaba na natin yung hubcap saka yung gulong. Kasi ilagay natin sa ilalim ng sasakyan para kung sakaling magka problema o aksidente, biglang bumagsak yung jack natin, nandun yung gulong nakatukod, madali pa rin natin siya maiangat. So yan, sinecheck ko kung may ibang papalitan bukod dun sa shock. Kasi baka minsan yung spring putol o kaya yung inuupuan ng spring may basag o deform. Ayan, double check lang ulit para kung sakali mabili ng pyesa kung may kulang. Kasi shock absorber lang ang nabili ko eh. So mukhang okay naman. Yung shock absorber lang talaga papalitan. So yun, umpisahan natin tanggalin yung shock absorber. Kung may gloves kayo, mag gloves kayo kasi mas maganda. Maiwasan yung may mga gasgas sa kamay, sugat. Kaya gumamit ako ng cotton gloves ang ginamit ko rito. Tapos inisprayan ko muna ng penetrating oil yung WD-40, yung mga bolt na tatanggalin ko sa mounting ng shock absorber. Ang tools lang na kailangan nyo rito 17mm na box wrench o kaya yung socket wrench na 17mm. Medyo kailangan nyo rin ng martilyo, pamukpo, kasi minsan kailangan yung i-shock. Medyo tumigas na yung mga thread niyan eh. Kasi laging nababasa pagka maulan o kaya pag naglilinis kayo ng sasakyan. So yun, medyo pupupukin ko yan maya maya. Ito yung tinatanggal natin.
ito sinusukat ko yung bagong shock absorber, yung pagkakabitan. Kasi medyo mataba yung sa may bandang taas eh. Yung pagkakabitan ng bolt na bakal, medyo mataba. Kaya babawasan ko ng gamit ang grinder para pumasok siya rin sa mounting. So ito, nabawasan ko na yung ulo nung sa may shock absorber, yung sa mounting ng bolt. Pasok na yan. So ilalagay na natin, ibalik natin yung bolt na tinanggal natin, yung 17. Tapos unahin natin sa ibabaw, saka susunod sa ilalim. Medyo masikip-sikip sa ilalim eh, kaya kailangan natin pukpukin ng konti para sementro sa butas. Medyo mahirap ipasok, kaya unahin ko sa ilalim muna bago ko isunod yung ibabaw. Kasi medyo naka-slanting. Ipasok na natin sa wakas. So ibabalik na natin yung bolt na tigpitan natin. Okay na yung shock absorber natin, napalitan na natin yung isa. Meron pa tayong isa pang papalitan sa kabila naman. Pinalitan ko na ng dalawa kasi para parehas bago. Although yung isa medyo okay pa, pero hindi na masyad, mabagal nang bumalik eh. Kasi dapat pagka pinares mo yan, babalik ulit yan sa original length. Pagka hindi yan bumalik, yon, may problema na yan. Hindi na yan nagbabounce. Pero higpitan na natin para mailagay natin ulit yung gulong at palitan na natin sa kabilang gulong din. So yun, natapos din. Nahigpitan natin. Ginamitan ko yan ng torque wrench. Pero dinouble check ko pa rin kung kaya pang ikutin ng kamay. So yan yung pinalitan natin, yung bago sa yung luma. Yung hawak-hawak ko yung luma. So okay na yan. Natin yung gulong. Double check lang natin yung ano sa bago natin ilagay yung gulong, kasi baka merong mga hindi pa nahigpitan dyan. Tapos check din natin yung spring ulit kung nakalapat na maayos. Okay naman, so ilagay na natin yung gulong saka yung
hubcap, saka natin ilagay yung mga lug nuts at hapitan natin. Pagka hand tight natin yung initial na pag-igpit, ibaba na natin yung mga gamit nating jack, i-release na natin para bumaba yung gulong, lumapat sa kalsada para mapersa natin igpitan. Pero tamang igpit lang gagawin natin sa lug nut, kasi pag sobrang igpit na baka ma-lost thread. Yung tamang igpit lang yan, kasi katagalan pag umaandar ka, umiinit yan, kaya umiigpit din yan. Yung iba sabi lumuluwag, pero pagka sinobrahan mo kasi ng igpit siya, malulos thread yan eh, puputol pa yan. Kaya tamang hapit lang. Minsan didinan ko lang yan ng paa, okay na yun. So yun, tapos na tayo. Ang importante lang naman dyan, may balik natin yung mga tinanggal natin. Medyo nahirapan lang ako dun sa matigas, ipasok yung shock absorber sa baba. So ipapakita ko sa inyo yung lumang shock absorber na tinanggal ko. Teka, hindi yan kasamang pusa. Teka lang. So dapat ito, pagka ipinarest mo, yan, pagka ipinarest mo, dapat babalik siya dahan-dahan. Ito hindi na bumabalik, oh. Tingnan nyo. Ano yan eh, katagalan yan, hindi nasisira, katagalan. O kaya pagka lagi kayong overload, mabigat, yan, pumuputok yan. Kaya hindi na bumalik. Saka matagal na rin yan, kaya kailangan na rin palitan talaga. Ito yung isa sa kabila, medyo okay pa siya, pero dahan-dahan kasi yung balik niya, kaya pinalitan ko na rin eh. Kaya dapat ganyan siya, bumabalik, umahaba ulit. So yun lang. Sana nagkaroon kayo ng idea, tulungan ko kayo kung kayang-kaya niyong palitan yan. Salamat.